Pag dating ko ng San Vicente, umaawit ng train M36. Napapalo ako doon, mga kapatid. Parang natutupad sa mga paglalakad. Ang marupok na aming puso, O Ama'y ingatan mo sa hibot ayan ng tukso ng mapiling sa iyo. Tulungan mong matiis ang madlang pag-uusig ng kami ay makasapit sa paraisong langit. Madawag nila lakaran sa paligid ng buhay. Puso namin patnubayan ng Espiritong banal. Buhay at kapalaran, ikaw ang nagtatangan. Samahan sa kawakasan ng kami Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Muli po isang magandang gabi, magandang araw, anumang oras pong kaming nakakarating sa iba't ibang panig ng daigdig at sa anumang lengguwahe po tayo muli ay napapakinggan.
Samahan nawa tayo ng Panginoon sa kabuuan po ng ating muling pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Kasama po natin ang ating mga kapatid sa Church of God International. Kami po ay nag-aanyaya sa inyo sa mga susunod na oras sa pagpapatuloy po. Ngayon po ang ika-10 araw na ng ating pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayong araw na ito ng Biyernes dito sa Pilipinas. Muli, narito po ang kapatid na Eli Soriano. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, saan man kayo naroon. Ang atin pong pag-aaralan ngayon, ang ating papaksain o topic, ang pananamit na utos ng Diyos sa pagkataong labas at pagkataong loob. Pagkataong loob at pagkataong labas ng kanyang mga anak sa iglesia ng Diyos ayon sa Biblia. Sa iglesia po ng Diyos mga kapatid, hindi natin pinag-uusapan yung ibang iglesia kasi sa ibang iglesia, kahit ano idamit mo, okay lang. Di ba? Kahit magborlis ka, okay lang. Kahit ilabas mo singit mo, okay lang. Kahit ilabas mo yung suso mo sa public, okay lang. Meron nga akong tatanda ang artiste, na mali ang kilos eh. Yung kasing damit niya, kalahati yung suso na kalabas na. Lumabas ng buo. Nagtawanan yung mga tao. Para bang kumbaga sa pelikula, ang ginagawa nila sa katawan nila ay parang ang tawag doon patikim. Teaser na tutuksuin ka para panoorin mo yung pelikula, magpapakita ng ilang eksena. Tawag yata sa Tagalog noon, pakita. Pakita, no? Nung araw na matagal ng panahon, pakita ang tawag doon. Manood ka ng sine, hindi naman yun ang pinapanood mo, pero isisingit nila, may pakita, para matuksok ang panoorin yung darating na pelikula. Ngayon, ganun din naman ang mga ibang babae. Hindi ko naman nila lahat. Nagpapakita talaga sila. Kalahati nung kanilang suso, pinapakita, para magka-interes kang tingnan. Kaya nga ang sabi, marami ikang napapalingon. Pagka ang babae, ang bihis tila artista o kaya tila Divina Valencia, Estela Suarez, nagboburles. Nung araw maliit kami, ewan ko kung dinatnyan nyo pa itong henerasyon na ito. May kantang ganun eh. Nauso yan sa aming panahon. Nung mga nakakaraang panahon, sikat na sikat si Divina Valencia at saka si Estela Suarez, mga bold star. Bold star na talagang naguhubo para kumita ng pera, dumami ang mga customer. Kaya nga mayroong mga matatandang nakatungkod, nanonood pa rin ng bold. Meron pa nga mga inaatake nung araw eh. Wala pang Viagra noon, pero inaatake sila sa puso. Pag nanonood ng bold, yung mga matatanda. Ngayon, ang aking punto, mga kapatid, sa iglesia ng Diyos, hindi sa ibang iglesia, no? Sa ibang iglesia kasi wala silang pakialam kung ano isuot mo. Pero pag mag-aaral tayo ng doktrina ng Panginoong Hesus, may utos ang Diyos na pananamit kung paano ka mananamit. Dadamitan mo yung pagkatao mong loob at saka yung pagkatao mong labas. Lumalabas, mga kapatid, meron po palang dalawang pagkatao ang mga anak ng Diyos na nasa iglesyang katotohanan. Dalawa ang ating pagkatao at ang ating ibibihis sa pagkataong labas at sa pagkataong loob, may utos po ang Diyos. No? Para maintindihan lang ninyo, umpisahan na natin. Ano ang pagkakaiba ng mga anak ng Diyos sa ibang mga tao? Yung pong mga anak ng Diyos, gaya ng mga apostol, gaya ng mga unang Kristiyano, ano pagkakaiba nila sa ibang mga tao? Basahin po natin ang 2 Korinto 4:16. Kaya nga, hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina,
ngunit ang aming pagkataong loob ay lumalakas sa araw-araw. Nagsasalita ang Apostol Pablo, hindi kami nang hihimagod, we faint not. Bagaman ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay lumalakas sa araw-araw. Sa aral po ng Ebanghelyo, may dalawang pagkatao ang isang tao. Basahin natin sa English. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Ayan. Meron pong tinatawag na outward man o pagkataong labas at meron namang inward man na pagkataong loob. Na yung pagkataong labas na siya nga yung ating katawan, yung ating laman, no? Napapagod yun eh. Tumatanda yun eh. Nirarayuma. Minsan, di ka na makatakbo. Pero yun ang aming pagkataong loob, sabi ni Pablo, malakas yun. Ewan ko kung nararamdaman nyo, mga kababayan, ano? Ako kasi ngayon, yung aking paniwala, yung nararamdaman ko sa loob ko, ako pa rin yun eh. Hindi naman nagbago mula nung bata ako eh. Pero yung katawan ko, iba na. Hindi na ako tumatalon. Natatakot na akong tumalon. Kasi masakit ang tuhod ko. No? Natatakot na akong tumakbo kasi madalas mahina tuhod ko, madadapa ako. Pero sa loob ko, ang pakiramdam ko, ako pa rin. Kasi yung pagkataong loob at yung pagkataong labas, magkaiba po yun. Yung pagkataong labas, laman, literal, material. Yung pagkataong loob, spiritual po yun. Basahin natin ang 18, diyan din yung kasunod na talata. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Datapwat, ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Nagkukumpara siya sa pagkataong labas at sa pagkataong loob. Kami ang wikay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nangakikita may katapusan. Datapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Basahin natin sa Cebuano yung 4:16 at 18. Tungod niya na kami, wala magpakaluya, apan bisan ang among tawhanong kinabuhi, nagakaanam ug kadunot. Ang sasulod nagakabag-o sa matag adlaw. Tapos, samtang wala kami magatanaw sa mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita. Kaya ang mga butang nga makita, mga umalagi lamang. Apan ang mga butang nga dili makita, mga walay katapusan. Sa Kapampangan, kingunin aniti eke mimina, dapot agyamang ingkekeng pangataong at tsuluwal, malalasoya, makanyan man ingkekeng pangataong at tsukilub, mi babayo yaldoldo. Bistat eke lalawe karing bage a mayayakit, nung e karing bage a mayayakit. Huling ding bage a mayayakit, panapanahon lamo. Dapat ding bage mayayakit, alalang kapupusan. Kulang yung pagkakatranslate dyan. Ding bage a mayayakit, alalang kapupusan. Sa Ilocano, sabi doon, gapuna saan kam amaupay, ngeng uray ti tao ang makinruar, kumapoy la a kumapoy, ti tao ang makinunig, mapabaro nga inaldaw. Idinto adikam kitain dagiti banbanag a makita, no diket dagiti saan na makita,
tatagiti banbanaga makita saan da ang mataginayon. Ngeng dagiti saan ang makita, mataginayon da. Ayan. Makikita nyo dito sa mga talatang ito, mga kapatid, ang isang taong sa Diyos may dalawang pagkatao. Pagkataong labas at pagkataong loob. Samantalang mayroon namang mga tao, may pagkataong labas din. Pero, ang nasa loob hindi pagkatao. Alam nyo kung ano? Basahin natin ang Mateo 7:15. Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sa English is kapatid na Daniel. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Inwardly. Ang nasa loob nila, hindi pagkataong loob, pagkahayop. Sabi, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, lumalapit sa inyo, may damit tupa. Akala mo maamo. Pero ang nasa loob, lobong maninila, asong bundok. Yung punlobo, asong bundok yon. Yung wolf, sa plural, wolves. They are ravening wolves. Sila'y mga lobong maninila. Tao sa labas, pero sa loob, ang nasa loob, yung pagka-animal o pagkahayop. Sinasabi yan ni Apostol Pedro sa 2:12. Datapwat ang mga ito na gaya ng mga kinapal na walang bait na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol. So, merong mga sinasabi si Pedro, mga tao na kinapal na walang bait, parang mga hayop. Kaya, dalawang klase po ang tao. Isang taong sa loob, may pagkataong loob. Tao. Meron tao, may pagkataong labas, pero sa loob, pagka-animal. Pagkahayop. Ano natin papatunayan? Hindi ba may ama nire-rape yung anak niya? Hindi ba gawain ng hayop yon? Na mismo ang anak niya, inaasawa niya. Kung tao ka talaga, hindi mo aasawahin yung anak mo eh. Mandidiri ka sa sarili mo. Pero bakit? May mga tao asal hayop. Kasi ang nasa loob, pagkataong labas, tama, tao siya. Pero ang nasa loob, hindi pagkatao, pagka-animal. Pagkahayop. May ugaling hayop. Ikalawang Pedro 2:22. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ang babaing baboy na nahugasan. May pagkahayop talaga. Kumbaga sa aso, kinakain yung suka niya. At yun naman babaeng baboy, kahit hugasan mo, pabanguhan mo, pabalik yun sa pusali pag nakawala. Merong ganong mga tao. Ang gusto yung kasamaan, yung pusali. Ang gusto yung mali, yung hindi tama. Isinuka na niya, kakainin niya pa uli. Ganon. Ang kahulugan nun, yung nasa kawikaan. Doon sa kawikaan, 26:11. Kung paano ang aso na bumabalik sa kanyang suka, gayon ang mangmang na umuulit ng kanyang kamangmangan. May mga tao ang tawag ng Diyos mangmang, inuulit-ulit yung kanyang kamangmangan, yung kanyang ginagawang mali. Parang aso yon na bumabalik sa suka. Kung paanong ang aso bumabalik sa suka, gayon ang mangmang umuulit sa kanyang kamangmangan. Kung paanong ang baboy na nahugasan ay bumabalik sa pusali, ganon ang mangmang umuulit sa kanyang kamangmangan. Ano po ang punto natin? Meron tao sa labas, pero sa loob may pagkahayop. Pero meron pong mga tao, pakinggan nyo ako mga kababayan, no? Huwag kayong magagalit sa akin. Ulit-ulit kong sinasabi, pakinggan nyo lang.
Salita po ng Diyos ang sinasabi ko. Wala akong idinadagdag. Binabasa ko lang. Pakinggan nyo ito. Meron pong mga tao na ang pagkatao niya labas, ang loob niya pagkahayop. Meron namang mga tao, ang pagkatao niyang labas, tao. Pero ang kanyang loob, pagkatao pa rin. Tawag ni Pablo, pagkataong loob. Tao pa rin siya sa loob, tao pa rin siya sa labas. Ano po ba ang kahulugan ng salitang tao sa Biblia? Ang kahulugan ng salitang tao, 1:26 ng Henesis, At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. ang orihinal na kahulugan po ng tao, yung nilalang ayon sa larawan ng Diyos, at binigyan ng Diyos ng karapatan maghari sa mga isda, sa mga ibon, sa mga hayop, dun sa lower forms of creatures. Yun po ang orihinal na kahulugan ng tao. Isang nilalang na nilalang sa wangis at larawan ng Diyos. Isang bagay na mabuti. Isang bagay na hindi masama ang tao. Isang nilalang na hindi masama kasi nilalang sa larawan ng Diyos. Meron po ngayong mga tao sa labas, tao. Pero sa loob, hayop. Yan na ngayon ang pagkakaiba. May tao ngayon na nag-i-exist. Sa loob at sa labas, tao pa rin siya. Hindi pa rin siya masama. Pero merong mga tao ngayon, sa labas ay tao, sa loob animal. Malupit. Ngayon, paano natin mararamdaman kung meron tayong pagkataong loob o pagkahayop? No? Ano po ang palatandaan kung ang nasa loob mo pagkatao pa rin o pagkahayop na? 7:22 ng Roma. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Ayon, yung palang pagkataong loob, yun pala nakakaramdam ng ligaya o galak sa kautusan. Ayon, meron tao po galit sa kautusan eh. Meron tao galit sa Diyos eh, gaya ng mga ateista. Meron tao galit sa kautusan, ayaw ng kautusan. Pero pag nararamdaman mo na natutuwa ka sa kautusan ng Diyos, halimbawa, huwag kang papatay. Ang pakiramdam mo, yun ang gusto mo, hindi ka papatay. No? Kaya kahit na galit ka na, hindi ka pumapatay. Meron tao, hindi galit, pumapatay na. Tao labas nun, hayop ang loob nun. Kasi, yung may pagkataong loob, natutuwa siya sa kautusan. Huwag kang mangangalon niya. Hindi nga siya nangangalon niya. Mahal niya asawa niya, tapat siya sa asawa. Meron pong lalaki, galit sa asawa. Ang utos ng Diyos, iibigin mo yung asawa. Meron lalaki, galit sa asawa. Bakit? Meron siyang ibang kinakalantari eh. Kaya galit na siya sa asawa niya na nagsilbi sa kanya sa loob ng 30, 25 taon. Ngayon galit na siya kung kausapin niya, pabalang, pasigaw, nagkamali ng konti, tatadyakan, sasampalin. Kasi meron na siyang ibang kinakalantaring babae. Ugaling hayop na siya. Hindi na siya marunong tumanaw ng utang na loob sa babae na naglingkod sa kanya ng 30 taon. O 20 taon, o 25 taon, na ipinaglabas siya yung karsunsilyo niya, na yung kanyang bripe, naiputan niya. Ganun ang babae eh. Naiput yung asawa sa brief, kung may kumakain, pasensya na kayo. Nagtatai siya, naiput sa brief. Sino maglalaba? Di ba yung babae?
Yung babae na nagtitiis ng lahat ng sakripisyo, pagkaraan ng 25 taon, susuntukin mo, sasampalin mo, yung babaeng kumalinga sa'yo, naglaban ng damit mo, nagluto ng pagkain mo, naglinis ng bahay mo, nagbuntis ng anak mo, nagpalaki ng anak mo, ngayon galit na galit ka. Ano nasa loob mo? Pagkatao pa o pagkahayop na? Kasi kung pagkatao pa rin ang nasa loob mo, dapat maawa ka at ibigin mo yung asawa mo. Pakiramdaman mo, bakit ka ngayon ganun sa asawa mo? Ang nasa loob mo, pagkahayop na. Hindi ka na tao. Sinasabi ko lang sa Biblia, mayroon talagang mga hayop. Ang anyo tao, loob hayop. Ngayon, ano natin mararamdaman mga kapatid? Na ang nasa loob natin, pagkataong loob, hindi hayop. Ang pagkataong loob, nagagalak siya sa kautusan. Meron siyang ligaya sa kautusan, gaya ni David. Sa 48 ng awit, Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. ayon, kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko, sabi ni David. Ang iyong kautusan nasa loob ng aking puso. Parang ganito, mga kapatid, ano? Pag halimbawa, nakakaramdam ako ng merong isang tao na tulungan, pupunta sa UNTV, nabigyan kasi siya ng libreng pustiso, mahal din naman ang pustiso Sasabihin ng tao, salamat po kay Brother Eli sa pustiso. Ayoko na nung sanang marinig dun Hindi naman para tayo gumagawa, para ipagparangalan no? Pero, nakakaramdam ako ng kaligayahan sa loob, nasunod ko yung utos na ibigin ng kapwa. May estudyante ng La Verdad, nakatapos, may trabaho na ngayon. Nag-text sa akin, Brad Eli, salamat po. Mahirap lang kami kung hindi sa La Verdad, di ako makakapag-aral, di ako magkakatrabaho. Sabi nung kapatid. Natutuwa ako, hindi dahil sa pinapasalamatan niya ako. Natutuwa ako dahil nakatupad ako sa utos na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pakinggan natin ang ilan. Problemado noon si Ginang Pia Malyari kung saang pribadong eskwelahan niya papag-aarali ng anak na si Jehan dahil sa pagpapatupad ng K-12 program ng Department of Education. Isang Muslim at taga-Hulo-Sulu, si Ginang Malyari. Akala niya noon hindi tumatanggap ng hindi miyembro ng Members Church of God International o MCGI ang La Verdad Christian School. Hanggang sa napatunayan niya na mali pala ang sinasabi ng ibang tao at nagustuhan niya ang disiplinang ipinatutupad ng eskwelahan. Para sa puso at isip ko, number 1, La Verdad. Kasi lalo pang bumabait yung mga kabataan, lalo pa siya bumait. Para naman kay Love Jess Kem Collis, pa sa karunungan sa eskwelahan ang kanyang natutuhan sa 4 na taon niyang pamamalagi sa La Verdad. Babaunin niya raw ito sa pagpursige niya sa kursong architecture sa isang universidad sa Maynila. There's many valuable life lessons na nakukuha mo from the teachers and not just the lessons that you need for academics. Ayon naman sa mami ni Love Jess Kem, malaking tulong sa katulad niyang single parent ang scholarship program ni na Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon. Fair, it's open for everybody, and talagang yung heart nila to help others. Very proud kami na pumasok dito yung anak ko. Sa pagtatapos kanina ng 279 na scholar na kasama sa unang batch ng K-12 program ng pamahalaan, nakita ng Department of Education ang potensyal ng eskwelahan na makapag-produce ng mga kabataang mag-aahon sa kanilang mga magulang sa kahirapan at magbabago sa kanilang buhay. Ang La Verdad Christian School nasa mapa na nasa record na ng Division of Pampanga as one of our best schools, even in the regional and even in the national. I would be ordering Sir Alvin Gozon to give the same award that I gave to our public schools. We counted the number of winnings and we gave them the achievement award. And I'm sure if we count all the winnings that you had yesterday, you will be rank 1.
Binigyan din naman ang founding chairman ng eskwelahan na si Brother Eli Soriano at presidente nitong si Dr. Daniel Rason sa mga estudyante ang importansya ng pagiging humble at grateful sa may lalang upang pumalaot pa sa kanilang mithiin sa buhay. Una niyong pag-aralan ng tumanaw ng utang na loob. Una sa Diyos, ikalawa sa mga nagpalaki sa inyo. Ikatlo, sa tinatawag nating pangalawang magulang sa eskwela, ang ating mga guro, our mentors. Saan man tayo makarating, ano man ang kaalamang ating makuha sa buhay na ito, ay maisip natin, hindi natin ito dapat na ipagmalaki. Hindi natin ito dapat na ipagyabang. Kung hindi, ang ating maalala sa tuwina ay mayroong nagbibigay sa atin ito. Ayan. Ang ibig ko lang ipakita, nakakagalak sa kalooban pagka nakakatupad ka sa utos na matulungan mo ang kapwa mo. Hindi dahil na nagpaparangalan ka o kaya nagyayabang ka, hindi. Meron pong damdamin sa mararamdaman nyo sa kalooban nyo. Kung ang nasa loob nyo ay pagkataong loob, natutuwa kayo sa kautusan ng Diyos. Mahalaga sa inyo ang kautusan. Pero pagka galit kayo sa kautusan, galit kayo sa Diyos, nakakatiyak ako kahit hindi ko nakikita yung nasa loob nyo. Ang nasa loob nyo, oso. Ang nasa loob nyo ay baboy bundok. O kaya ay asong bundok. Yung wolves. Ang nasa loob nyo ay pagkahayop at hindi pagkatao. Kayo mismo makaka-assess. Hindi ko naman kayo pwedeng hatulan, mga kababayan Assess nyo, nananatili pa ba yung pagkataon loob nyo o naging hayop na? Na ang ating kalooban, tao pa rin tayo, hindi tayo malupit, magalang tayo sa magulang, utos kasi ng Diyos yun, mapagmahal ka sa asawa, mahal mo ang kapwa mo tao, nakikisama kang mabuti sa kapitbahay mo, kasi ang pagkataong loob nagagalak sa kautusan ng Diyos. Yan po ang distinction na mararamdaman mismo natin sa atin sarili. Kayo po mag-aral. Utos naman ng Diyos yun na yung sarili mo, siyasatin mo 13:5 ng 2 Korinto. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Alam nyo, isa sa mga dapat nating sinisiyasat, yung ating sarili mga kapatid Doon sa mga nakikinig ng doktrina, seriously, inaanyayahan ko kayo to make a self-assessment. I-assess natin sarili natin. Nakikinig kayo ng salita ng Diyos. Hindi po kay Brother Eli ito, nasa Biblia ito. Tinuturo ko lang yung hindi itinuturo ng ibang mga iglesia. Na ang sabi sa Biblia, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung nasa pananampalataya kayo. Subukin ninyo ang inyong sarili. Wala hong makakapagsabi ng totoo sa ating sarili, kundi una sa lahat ang Diyos at ikalawa tayo mismo. Ikaw ang nakakaalam sa sarili mo bukod sa Diyos. Ikaw ang nakakaalam sa sarili mo kung ano ba talaga ang ikaw. Kung naramdaman mo ba pagmamahal, pag-ibig, ginagalang mo ba ang Diyos, ginagalang mo ang kanyang kautusan. Ang ibig sabihin nun, nandun pa yung pagkataon loob. Hindi pa nakukurap, hindi pa nagiging hayop. Kasi pag hayop ka na, ayaw mo na sa kautusan ng Diyos 6:16 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Ayaw nila sa Diyos, ayaw nila ng utos. Sabi ng Diyos, ipagtanong nyo yung mga dating landas, nasan ba yung mabuting daan? Lumakad kayo ron, makakasumpong kayo ng kapahingahan sa inyong kaluluwa.
Ang sabi ng mga Swail, hindi kami lalakad doon. Ayun, yun ang mga may mga pagkahayop na loob. Ayaw sa kautusan ng Diyos. Ayaw nila. Basahin natin ang Juan 3:19. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Merong mga tao, dumating si Kristo sa lupa, na parito ang ilaw sa sanglibutan. Sino ba yung ilaw sa sanglibutan? Basahin nga natin muna yung 8:12 ng Juan. Muling ang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang ilaw pala ng sanlibutan si Kristo. Ang sabi ni Juan, ito ang kahatulan, na parito ang ilaw sa sanlibutan si Kristo. Inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Di ba merong mga tao talagang mas gusto pa ang masama? Mas gusto ang pumatay kaysa magmahal sa kapwa. Mas gusto mambabae kaysa ibigin yung asawa. Mas gusto ang magnakaw kaysa sa gumawa ng mabuti. Mas gusto ang magsinungaling kaysa magtapat. No? Merong ganung mga tao. Yun lang ang ating pagbabatayan, mararamdaman natin kung may natitira pa kapatid na pagkatao sa puso mo. Pero pag iniisip mo lagi ng masama, masama para sa asawa, masama para sa pamilya, masama para sa anak, iiwan mo ang asawa mo, iiwan mo ang pamilya mo dahil nakakita ka ng mas pogi. Meron ganung babae. 3 na anak, iniwan pa yung asawa at mga anak dahil kumati. Tawag ng lola ko ron nangati. Nangati yan. Kaya iniwan yung asawa. Ang dapat dyan, sensing nagbabaga, sabi ng lola ko. Lola, ano yung sensing nagbabaga? Aanin mo yon. Huwag ka masyadong madaldal, sabi ng lola ko. Hindi ko kasi alam, bata pa ako noon eh. Meron akong nakita na kapitbahay namin, pinag-uusapan, iniwan yung kanyang asawa at saka yung kanyang 3 anak. Sabi ng lola ko, nangati yan. Dapat dyan, tapalan ng sensing nagbabaga. Lola, alin ka ako yung nangati at alin ang tatapalan ng sense? Masyado ka madaldal, sabi ng lola ko. Hindi ko naman alam, bata pa ako noon. Siguro mga 6 at 7 taon ako noon. Meron talagang ganon. Imbis na mahalin yung asawa, kupkupin yung mga anak, iniwan yung asawa at anak, sumama sa ibang lalaking pogi. Ang punto ko, mga kapatid, kung tao ka talaga, yun lang pusa, hindi maiwan yung mga anak niya eh. Yung pusa, pag nanganak, kahit saan siya pumunta, nililipat niya anak niya, kinakagat niya doon sa may likod ng batok, nililipat niya. Yung manok, yung mga anak niya, kinukup-kup niya sa ilalim ng kanyang pakpak eh. Meron tao, yung anak niiwan sa CR eh. Ano kaya palagay niyo doon? Pagkatao ba loob ang nasa loob noon o pagkahayop na? Mabuti pa nga yung hayop eh. Kinukup-kup ang anak eh. Merong ina ng anak ng anak iniwan sa CR, sa airport. Ipinlas pa. Anong palagay nyo? Yun ba, mga tao na yon, meron pa po bang pagkataon loob yon? O pagkahayop na ang nasa loob nun? Tao sa tingnan mo sa labas, pero sa loob, hayop na po yun. Yung ama, na yung anak niya na 4 na taon ginagahasa. No? Alam niyo po, tao sa labas yun eh. Pero sa loob ba nun, mahahatulan yung may pagkataon loob pa o pagkahayop na? Yan ang punto natin. Kaya sa atin pong pag-aaral ngayong gabi, mga kapatid, sa araw na ito, aalamin natin, meron ba tayong pagkataong loob? O may pagkataong labas, may pagkataong loob? Ano ang ating ibibihis sa ating pagkataong labas at ano ang ating ibibihis sa ating pagkataong loob? Kailangan pala mabihisan yan eh. Basahin po natin. Basahin nyo kasabay namin, mga kapatid.
Sa unang, Pedro Kapitulo 3, versikulo 3 muna, kapatid na Daniel. Na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Sa Kristiyano po, sa babaeng Kristiyana, merong sinasabi si San Pedro, huwag sa labas ang kanilang paggayak. Ang tao pala, ang gustong ginagayakan labas. No? Yun ang natural sa tao eh. Kung alin yung nakikita, yun ang ginagayakan. Kung alin yung nakikita, yun ang nililinis. Yung hindi nakikita, yung mga ila-ilalim, yung mga sulok-sulok, punong-puno ng dumi. Ganon ang tao. Hindi naman lahat, pero kuminsan merong mga ganong mga tao na yung hindi nakikita, hindi nililinis yun. Yung nakikita lang ang nililinis. Yan. Ano po ang ating pruweba ron? Yung salita ng mga kawikaan Tagalog. Para ka ekang isdang kapak. Sabi ng lola ko, merong isdang kapak, parang karpa. Ano? Ang labas ay busilak, ang laman ay burak. Ganon. Meron po kasing isda na ang tawag ay karpa. Ang kaliskis nun, kumikinang-kinang pa eh. Ang ganda sa labas eh. Pero ang tiyan ng loob niya, burak. Para kay kang isdang kapak, ang labas ay makinang, ang loob ay burak. Ano po ang punto ko? Meron tao, maganda ang labas, may gayak. Kompleto, parang Christmas tree. May nakasabit sa tenga, may nakasabit sa ilong, may nakasabit sa leeg. Pero nga, sinasabitan pa, pati mga noo, pati kilay, kung ano-ano pinagsasasabit, ginagayakan talaga nila. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ito po nasa lahat ng Biblia. Huwag sa labas ang kanilang paggayak. Bawal. Huwag. Pag sinabi pong huwag, bawal. Huwag kang papatay. Bawal. Huwag kang mangangalunya, bawal. Huwag kang sasaksi sa di katotohanan, bawal magsinungaling. Huwag kang magnanakaw, bawal. Ang sabi ng salita ng Diyos, huwag sa labas ang paggagayak, gaya ng pagpapahiyas ng buhok, o pagsusuot ng mga hiyas na ginto, o pagbibihis ng maringal na damit, kundi ang pagkataong natatago sa puso. Ang gagayakan pala ng Kristiyano, yung pagkataong loob, yung nakatago sa puso. Bago natin pag-aralan, ang gayak na igagayak sa loob ng pagkatao, pag-aralan muna natin yung sabi sa labas. Sabi, huwag sa labas ang paggayak gaya ng pagpapahiyas ng buhok. Sa ibang salin, gaya ng pagkukulot ng buhok. No? Ito po kaugalian ng babae na walang malang gawin sa buhok eh. Ako po kasi matanda na, alam ko na po ang pangyayari. May karapatan na ako magsalita. Nung araw, meron silang nauso yung tis. Itinitis, ginugulo yung buhok para malaking ganon, para bang pugad ng agila. No? Meron ganon. Ewan ko kung alam pa ng mga kabataan ngayon yon. Guguluhin yung buhok, tapos gaganunin. Lalagyan ng spray net para tumigas. Naku, napakalaki ng buhok. Kung ano ginagawa sa buhok, merong inilalagay na mga kung ano-anong kulay. Pagka ang bag niya berde, berde rin ang buhok niya. Pagka ang kanyang bag blue, blue rin ang buhok niya. Lahat ng klase ng mga artist sa buhok. Sa Kristiyano po pala, mga kapatid, bawal pala yung pagpapahiyas ng buhok. Huh? Medyo mabigat ito, no? Baka yung mga babaeng nakikinig, baka umatras na tuloy. Naku, bawal pala yun. Yung pa naman, ang aking hilig. Maglagay ng tinta sa buhok.
Alam nyo mga kababayan, sa isang banda, alam nyo ba ang pag-aaral ng mga siyentipiko? Sa dami ng kemikal na inilalagay ngayon ng babae sa kanilang katawan, karamihan sa babae nagkakaroon ng breast cancer. Na pagka mayroon ka na nung breast cancer na yon, ang ibig sabihin, nanganganib na ang buhay mo. Pakibasa mo nga ito, Sis Luz, baka sabihin nila nananakot ako eh. Umpisa natin. And data from the National Cancer Institute suggest that 20% of all cases among women of non-Hodgkin lymphoma, the disease that killed Jacqueline Kennedy Onassis, are due to women's regular use of commercial hair dye products. The evidence is also suggestive of an association with breast cancer, as reported in the Breast Cancer Prevention Bible, Macmillan, 1997. The diphenyldiamine, PPED, used in virtually every commercial permanent and semi-permanent product appears to be the culprit. It was shown in 1986 to be carcinogenic to the breast following oxidation with hydrogen peroxide, precisely as these products are used by women. Further evidence of the cancer risk from hair dye use comes from studies of hairdressers that have provided clear evidence both men and women are at heavily increased risk for bladder and other cancers. Finally, hair dyes may also pose a risk to children whose mothers use them shortly prior to conception or during pregnancy. In fact, the risk of childhood cancer could be increased by as much as tenfold. It appears safe to assume that the darker the color and the more frequently it is used, the greater the health risk. Kita nyo? Kaya ang Diyos po hindi nagsasalita ng walang kabuluhan eh. Pag sinabi ng Diyos, may mapapakinabang ka. Yung paggagayak ng buhok ngayon, no? Pagpapahiyas ng buhok, gaya ng mga dye-dye na yan, yung mga inilalagay na pampakulay. Ang nagiging resulta niyan sa pag-aaral, sa 1,000 babae, 200 ang magkakakanser. 20%. Sis-Luz, nagdaday ka ba? Hindi po, Brother Eli. Alam nyo, mga kababayan, maaaring para sa iba, hindi nila inaalagata na ituro ito. Pero sa Iglesia ng Diyos, lahat ng ikabubuti natin, espiritual at material, turo ng Biblia po yan. Kaya ibinabawal ng Diyos sa mga babae yung paggagayak ng buhok o pagpapahiyas ng buhok. Alam ng Diyos may darating na araw na kagaya nito na ang babae pwedeng kung ano-ano paglalagay sa buhok niya, kung ano-anong chemical, kung ano-anong mga gamot. Ayon, nanganganib tuloy. Alam niyo ba, ang isa sa pinakamayamang tao na nabuhay sa mundo yung asawa ni President Kennedy, na ang naging asawa pagkamatay ni Kennedy si Onassis. Si Jacqueline Kennedy Onassis namatay sa breast cancer. Dahil sa kagagamit ng pabango, ng kung ano-anong mga chemical sa katawan. Kaya ako, sinasabi ko sa mga kapatid, iwasan ninyo yan. Yung mga kung ano chemical lalagay sa buhok, tapos lalagay sa kilikili, lalagay sa panghuhugas sa sex organ, mga chemical para lang bumango, para lang gumanda, sumeksi. Nilalagay nyo ang inyong sarili sa isang mapanganib na kalagayan. Tama pa rin ang Diyos. Kahit kailan tama ang Diyos. Ang sabi, huwag sa labas ang kanilang paggayak gaya ng pagpapahiyas ng buhok. No? Yung pong pagpapahiyas ng buhok, marami pong inilalagay ang mga tao ngayon dyan para gumanda ang buhok, mayroong pinapakulot, no? Para naman makulot, lalagyan naman ng chemical yun, di ba? Yung babae yata, kung minsan magpakulot, 3 buwan Yung gusto niyang kulot siya, yung bang ganun-ganun yung buhok niya,
3 buwan yata na i-straight na uli yun eh. Kaya kailangan siya pakulot na naman uli. Pagka kinulot, lalagyan ng mga parabang bilog-bilog na gano'n, ano? Rollers. Pagkatapos lalagyan ng gamot yon. Yung gamot na yun pupunta dun sa ang atin po kasing, mga kapatid, parang konting tulong sa inyo. Ang atin pong balat, 2 ang function. Ang balat natin naglalabas. No? Nag-e-expel. Gaya ng pag pinapawisan tayo, inilalabas niya ang toxin. Pero ang balat, may isa pang function, nag-a-absorb. Sumisip-sip siya. Pag ang nilagay mo sa balat mo, nasip-sip niya ay lason, mananatili yun sa loob ng katawan, gagawa ng sakit yun. Kaya mag-ingat po tayo sa inilalagay natin sa ating balat. Ito ang sabi ng isang eksperto sa kalusugan. Pakinggan nyo. If you can't eat it, don't put it on your skin. Ayon. By Dr. Robert Young. Ang sabi ni Dr. Robert Young, pag hindi mo makakain, huwag mong ilalagay sa balat mo. Bakit? Basahin natin. Chemicals in body care products have been linked to reproductive problems. Masyadong grabe yung iyong underarm alarm, yung putok mo. Ang payo ko sa inyo, meron akong alam na maganda, hindi masyadong delikado. Yung tawas. No? Bibili ka ng malaking tawas, yung malaking tipak. Siguro, 1 taon mo nang gagamitin yon. Pagkaligo mo, iganon mo yung tawas dito. Ikaskas mo lang habang basa pa yung ano mo. O, may proteksyon ka na tawas. No? Meron namang ginagawa yung iba, yung tawas na ano, yung tawas na powder. Ang alam ko, mas maganda yung buong tawas. Matagal yon, kakaskas mo doon. Pagkaligo mo, kaskas mo, hindi ka masyadong mamamawis ng masama. Miski sa singit, pwede rin yung tawas. No? Hindi chemical na masyadong malupit. No? Alam nyo, at ito sinasabi ko, hindi lang para sa espiritual, para rin naman sa ating material. Kasi kung may sakit ka, paano ka naman maglilingkod sa Diyos? Kaya para makapaglingkod tayo sa Diyos, maingatan din ang ating kalusugan. Iwasan niyo yan kung ano-anong pinaglalalagay sa buhok, mga kemikal, kung ano-ano. Tapos, ulitin nga natin yon, kapatid na Daniel. Na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Bawal pala sa Kristiyano yung magsusuot ka ng mga hiyas na ginto. Mga hiyas, mga diamante, brilyante, bawal pala sa Kristiyano yan. Pakinggan yung lahat, mga kapatid. Bakit ipinagbabawal ng Diyos yung mga hiyas-hiyas? Gaya ng mariringal na damit. Merong mariringal na damit, talagang may mga brilyante pang nakalagay eh. No? May mga ginto pang embroidery eh. Alam niyo mga kapatid, ang salita ng Diyos laging may mabuting kahulugan. Sa panahon ngayon, lumabas ka na meron kang mga hiyas. Nako, baka hindi ka makauwi ng hindi laslas yung... meron ako nakitang matanda nung araw dyan sa Quezon City eh. Sa May Cubao. Pag na-traffic dyan matagal, nakasakay sa bus, nandun siya sa tabi ng bintana. Ang lalaki nung kanyang parang ginto at saka parang naka-traffic, may dumaang snatcher. Ini-snatch yung kanyang hikaw. Nako, dumudugo yung tenga ng matanda. Na yung tenga, napilas. No? Meron naman sa Tondo, todo-todo yung gayak ng babae, hinold up. Pinagkukuha yung mga nung malaman, hindi pala naman tunay na alahas, pansi pala, pinatay yung babae. Nakita nyo, demitsa pa ng buhay natin yan. Pagka ang ilalagay mo sa katawan mo, puro mga hiyas-hiyas. Ano ang espiritual na nagiging bunga ng kung maggayak parang Christmas tree? Maraming nakasabit. Ano ang espiritual na nagiging bunga niyan?
Basahin natin ang 2:13 ng Osias. At aking dadalawin sa kanya ang mga kaarawan ng mga Baal na siya niyang pinagsusunugan ng kamangyan nang siya'y nagpaparaniya ng kanyang mga hikaw at kanyang mga hiyas at sumusunod sa mga mangingibig sa kanya at kinalilimutan ako, sabi ng Panginoon. Magiging isa palang konsekwensya niyang katakot-takot ang hiyas mo. Nakakalimutan mo na ang Diyos eh. Ang naaalala mo yung hiyas mo eh. Pag suot-suot mo, parang halimbawa, nakakita ko ng isang Katoliko, manang, mayaman, pumasok sa simbahan, todo-todo ang gayak. Pagpasok sa simbahan, nakataas ang nakataas ang ulo eh. Parang ang dating yabang. Kasi, milyonaryas eh. Yabang ng dating niya. Yung kanyang singsing, pag nalihis yung singsing, natago yung yung bato. Pinipilit na, yung bato ay nakatago pinipilit na i-display uli nakagano no. Natago yung bato, pinipilit niya i-display. Tapos, yung kanyang pamaypay, kung saan nandun yung kanyang singsing, yun ang ipinapaypay niya. Nagsisimba. Naalala ba ang Diyos noon o naalala noon dumisplay? Sabi ng salita ng Diyos hindi naman ako may sabi noon nang siya'y nagpaparangya ng kanyang mga hikaw at ng kanyang mga hiyas, sumusunod sa mga mangingibig sa kanya, kinakalimutan ako, sabi ng Panginoon. Minsan, ang kahulugan lang naman niya, kung ba't ka nagsusuot niya, para magparangya ka Ipagparangalan, iparangya, parang ipagyabang, ipagkapuri. Nawawala tuloy yung humbleness Ang pumapalit, kapalaluan. Tingnan natin ang nangyari sa Israel. Isaiah 3:16. Bukod dito'y sinabi ng Panginoon, sapagkat ang mga anak na babae ng Siyon ay mga mapagmataas at nagsisilakad na mga may kapalaluan at mga matang nakairap na nagsisilakad at nagsisikending habang nagsisiyaon at nagpapakalatis ng kanilang mga paa. Kaya't papaglalangibin ng Panginoon ang bao ng ulo ng mga anak na babae ng Siyon at huhubdan ng Panginoon ang kanilang mga lihim na bahagi. Sa araw na yaon ay aalisin ng Panginoon ang kagayakan ng kanilang mga hiyas ng paa at ang mga hiyas ng ulo at ang mga pahiyas na may anyong kalahating buwan, ang mga hikaw at ang mga pulsera at ang mga lambong na pangmukha, ang mga laso ng buhok at ang mga kwintas sa bukong-bukong at ang mga pamigkis at ang mga sisidlan ng pabango at ang mga amuleto, ang mga singsing at ang mga hiyas na pangilong, ang mga damit na pamista at ang mga balabal at ang mga panleeg at ang mga supot, ang mga maliit na salamin at ang mainam na kayong lino at ang mga turbante at ang mga lambong. At mangyayari na sa halip na mga mainam na espesya ay kabulukan, at sa halip na pamigkis ay panali, at sa halip na buhok na ayos ay kakalbuhan, at sa halip na pamigkis na mainam ay pamigkis na kayong magaspang. Hero, sa halip ng kagandahan. Nyo, mga kapatid, nakita ng Diyos ang mga babae sa Israel, nagpapalalo, nagyayabang ng todo. Sabi niya, sapagkat ang mga anak na babae ng Siyon ay mga mapagmataas, nagsisilakad na may kapalaluan, mga matang nakairap, nagsisilakad at nagsisikending, habang nagsisiyaon, nagpapakalatis pa ng kanilang mga paa. Kaya't papaglalangibin ng Panginoon ang baon ng kanilang ulo. Bakit?
Kanyang huhubdan ang kanilang lihim na mga bahagi. Aalisin ng Panginoon sa araw na yaon ang kagayakan ng kanilang hiyas ng paa. Kita nyo naman ang mga anak na babae sa Israel nung araw. Pati paa may hiyas. Bagay nakakita rin ako dito sa atin eh. Nandun ako nung araw sa Channel 7, sa DCWB. Meron doon na isang babaeng nangangaral, pati paa merong pulseras. Para i-display siguro, no? Kasi kaya mo lang naman dinidisplay para pakilala mo, mayamang ka, nagmamapuri ka, meron ay kahiyas ng paa, tapos mga hiyas sa ulo, mga pahiyas na medya luna o kalahating buwan, mga hikaw, mga pulsera, mga lambong na pangmukha, mga laso ng buhok, kwintas ng bukong-bukong, pati pala bukong-bukong pinikwintasan eh. At mga pamigkis, sisidla ng pabango, mga amuleto, mga singsing, mga hiyas na pangilong. Talaga naman pati hanggang ngayon may pangilong eh. Sabi ko, paano kaya kumakain pa yung mga yun? Ano? Pati dila, nilalagyan eh. Alay gawin sa kanilang katawan, pati dila, nilalagyan ng mga hiyas-hiyas. O, tinan mo yan. Ano yan? Eh, Kristiyano ka ba niyan? Na kung ano-ano pinaglalagay mo sa katawan mo. Yun ang ginawa ng mga babae sa Israel. Kaya ang sabi ng Diyos, kung itutuloy natin, mangyayari sa halip na mainam na espesya o pabango, ay kabulukan. Tenyo, maraming babae ngayon, nabubulok ang sex organ. Meron ka maaamoy na lumalabas na hindi magandang amoy sa ibang mga babae. Dahil sa hindi pagsunod sa Diyos. Kung gusto niyong manatili kayo na kayo ay malulusog, maiwasan yung sinasabing sumpa ng Diyos. Sa halip ka na mainam na espesya, kabulukan. Sa halip na ayos na buhok, kakalbuhan. Eh kung gusto nyong manatili ang magandang kalusugan, mga kapatid, sumunod tayo sa Diyos. Huwag nating gawing parang Christmas tree ang ating katawan sa dami ng hiyas at para tayo'y magparangalan at magpalalo. Kaya pagdating ng bagong tipan, ipinagbawal po ng Diyos yan. Pati nga yung mga pinta-pinta na yan 4:30. Pakinggan nyo si Jeremias. At ikaw, pagka ikaw ay napahamak, anong iyong gagawin? Bagaman ikaw ay nananamit ng mainam na damit na mapula, bagaman ikaw ay gumagayak ng mga kagayakang ginto, bagaman iyong pinalalaki ang iyong mga mata ng pinta, sa walang kabuluhan, nagpapakaganda ka, hinahamak ka ng mga mangingibig sa iyo, pinagsisikapan nila ang iyong buhay. Ayon, pagka ikaw ay napapahamak, anong gagawin mo? Manamit ka man ng mainam na damit na mapula, gumayak ka man ng kagayakang ginto, palakihin mo man ang iyong mata sa pinta. Naku po, yan ngayon ang inaatupag ng... Ako ngayon, parang hindi ko na gusto yung ginagawa ng iba, no? Yung kilay niya, iniba na. E tinyo, maganda pa ba ito, mga kababayan? Kayo ng ahumatol, maganda pa ba yan? Pag lalaki kang matino, hindi mo liligawan yan Bakit? Sa make-up pa lang yan, mamumulubi ka na tinan mo naman isang ito, nagtipid nga. Yung Diyos, nilagay niya yung kilay mo doon sa ibabaw nung pagitan ng mata, nung hukay ng mata at saka nung noo. Nandun talaga ang kilay. Naku po, ang ibang babae, inalis doon. Para bang ibig mong sabihin sa Diyos, nako Diyos, yung bigay mong kilay, ayaw ko, di ko kursunada. Kaya inahit yung kilay na todo, itinaas, papunta doon sa kalahati ng noo. Mukha tuloy tigre No?
O tinyo, o iyan ba, palagay nyo, matinong kaisipan yan? Na lalagyan mo ng kulay violet yung mata mo para ka natuka ng ulupong. At kung ano-anong mga... Pero ngayon, alam nyo na ngayon, sana iwasan nyo mga kapatid. Hindi ko naman kayo pinapahiya o kaya hindi ko naman kayo inaatake. Sinasabi ko lang yun sa Biblia, ayaw ng Diyos yung gano'n na kung ano-ano ilalagay mo sa buhok mo, sa mukha mo, pipinturahan mo, ayaw ng Diyos noon. Ang gusto ng Diyos yung naturalesa. Yung natural. Makontento ka ron. Basahin natin ang Roma 20. Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalyok upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isay sa ikahihiya? Ayan. Nagsasalita po ang Panginoon sa magitan ni Pablo. O tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin ba nung bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya, ba't mo ako ginawang ganito? Wala tayong dapat itutol eh. Parang yung putik, hindi naman tumututol yun sa gumagawa ng palayok eh, kung anong gustong hugis. Nung magpapalayok, yun ang hinuhugis niya sa putik. Ganun tayong tao, wag po tayong tututol sa Diyos. Kaya kung halimbawa, yung iyong kilay talagang nandoon, ba't mo naman aalisit, lalagay mo sa gitna ng ano? Meron kasi may mga kilay, napakataas na ng kilay eh. Wala nang, parang hindi na totoo eh. Parang artificial na lahat eh. Pati kulay ng bibig, artificial na. Kulay ng pisngi, artificial na. Yung kulay ng mata, artificial na rin. Ang Diyos po hindi ganun ang gustong kalooban niya sa atin. Ang kalooban po ng Diyos sa atin, tayo ay matutong igalang yung pagkakalikha niya sa atin. Kaya bawal po ng Diyos yan na kung ano-anong adorno ang ilagay sa kanilang katawan kasi may sumpa ng Diyos na naganap sa Israel. Nang sila'y nagpalalo dahil sa kanilang mga hiyas, yung paraan nila ng paggagayak, yung paraan nila ng pagdidisplay ng katawan. Pagdating sa Kristiyano, sabi ni Pedro, 3:3 uli. Na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Yon, bawal na ng Diyos yun. Kundi, ang sabi niya, ang gagayakan natin, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. may malaking halaga pala sa Diyos, yung pagkataong nakatago sa puso na may damit na walang kasiraan, isang gayak na walang kasiraan. Alin yon? Ng espiritong maamo at payapa. Ang igagayak natin sa pagkataong loob, yung espiritong maamo at payapa, damit na walang kasiraan. Alin po yun? Yun yung salita ng Diyos. Yung espiritu ang igagayak natin sa pagkatao sa puso. Yun ang ilalagay natin, 119:11. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ngayon, ang salita mo'y iningatan ko sa aking puso. Yun ang panggagayak mo, yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos kasi, yun ang espiritu, maamo na damit na igagamit sa pagkatao sa puso. Yung salita ng Diyos, yun ang espiritu. Sa 63. Ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, sabi ni Kristo. Kaya yung espiritu na igagayak natin sa puso, yun yung salita ng Diyos.
Ang sabi ni Pedro sa 3:4, ang pagkataong natatago sa puso, yung pagkataong loob, na may damit na walang kasiraan. Alin yon? Ng espiritong maamo at payapa. Yung salita ng Diyos lalagay sa puso. Yun ang ide-decorate mo sa puso mo. Yun ang idadamit mo sa puso mo. Sa pagkataong nasa loob, espiritong salita ng Diyos na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, hindi lang si Pedro ang may aral nito. Si San Pablong Apostol, ganyan din ang itinuro niya sa 2:9 ng unang Timoteo. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Kita nyo? Gayon din naman. Pag sinasabi yung gayon din naman, pareho lang eh. Hindi ba dapat pareho lang? Gayon din naman, na alin yun? Hindi yun yung mahalagang hiyas ng buhok, hindi yun yung ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Gayon din ang babae dapat magdamit ng mahinhing damit, matimtiman at hinahon. Ano yung damit na mahinhin? Hindi yung hiyas ng buhok, hindi ang perlas o damit na mahalaga, kundi ang damit ng babae ay nararapat siyang magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kaya ang damit ng lalaki at ang damit ng babae pareho lang. Ang gusto po ng Diyos, mahinhing damit. Hindi damit na masagwa. Hindi damit na todo bigay. Hindi damit na parang parang dinidisplay mo talaga yung katawan mo. Bawal po ng Diyos yun eh. Yung magaslaw na damit, dapat mahinhing damit, matimtiman at mahinahon. Ano ba yung mahinhing damit? Pagka mahinhin, hindi ka magdi-display ng suso mo, kapatid. Kasi pinanggagalingan ng kasalanan ng tao yan eh. Imbis na tuloy yung walang iniisip yung lalaki, pinakita mo ba naman yung kalahati ng suso mo? Siyempre, iba na mararamdaman nun, lalo na pagkadadalawa kayo. Sa bus nga, at saka sa mga jeepney, may mga babae nananampal eh. Ba't nga tingin ka ng tingin? Sabi nung isang lalaki, ba't dinidisplay mo yan? Sabi gano'n. Nung araw, nandiyan pa ako sa Pilipinas, sa Medivisoria, gano'n eh. Nanampal yung babae. Ba't tingin ka ng tingin? Ba't ka mo display mo ng display? Pero mo nga naman, naka-micro mini, sumakay sa jeep, magkatapat sila. Pagka nalulubak naiiba posisyon ng babae, nabubuka ka, tingin naman ng tingin si lalaki, galit na galit naman yung babae. Kung talagang ganyang kinagagalit mo, ba't naman napaka-micro mini naman yang iyo? Kasi yung micro mini, pagka ikaw may tumuwad, nakikita na yung puwet. Nakalabas na yung katotohanan. Ganon. Merong ganon mga kapatid. Bawal po ng Diyos yun sa babaeng Kristiyana. Kasi, gagaya ka ang wika ng mahinhing damit, matimtiman at mahinahon. Hindi kagaya nung Divina Valencia, Estela Suarez, nagboborles. Ang kanta na yan, ito yung lyrics Divina Valencia, Estela Suarez, nagboborles. Sa pangalan ng pag-ibig, si Fernando pong makisig. Sa barilan, si Jess Lapid. Nung araw kasi, ang mga babae, hindi naman lahat burles Ngayon lang naman nauusong marami nang nakaborles Ngayon, sa mga iglesia naman, wala naman silang pakialam dyan. Okay lang sa kanila. Ang sabi pa nga nung iba meron pa nga ako narinig doon sa mga born again Hindi naman tumitingnan ng Diyos sa labas. Ang tinitingnan ng Diyos yung loob. O sige, tama ka dyan. Ang tinitingnan ng Diyos yung loob.
Tao. Ano ang tinitingnan ng tao? Nakikita ba yung loob? Hindi. Ano nakikita? Yung labas. Di-display mo. Ano ang ginagawa mo? Nagkakasala yung kapwa mo tao. Imbis walang balak mang-rape, nang-re-rape tuloy. Basahin natin. Sa 5:28 ng Mateo, pakinggan nyo. Natapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Sa batas po ni Kristo, hindi mo pa dinadala sa hotel yung babae, hindi mo pa sinisipingan, pwede ka nang magkasala. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, salita ng Diyos ito, sinabi ng Panginoong Hesus, na ang bawat tumingin sa isang babae, taglay ang masamang hangad sa puso, nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Tinitignan mo pa lang at hinahangad mo pa lang Ini-imagine mo pa lang nagkakasala ka na Kaya ngayon, merong mga tao, ang sabi ni San Pedro sa 2 Pedro 2:14, na may mga matang puspos ng pangangalo niya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala, na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga, na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait. Kita nyo mga kapatid, may mga mata sila, puspos ng pangangalo niya, hindi na tumitigil, hindi na naglilikat sa pagkakasala. Basahin nga natin sa Cebuano yan. Nga may mga mata nga na puno sa pagpanapaw, ug dili sila arang makaundang sa pagpakasala, nga nagabuyo sa mga kalag nga mahuyang, nga may kasing-kasingan na anad sa kahakog, nga anak nga tinunglo. Sabi nyo? Sa Kapampangan. Atin lang matamit muking pamipaliwas, malyaring tuknang ing pamipaliwas, at malyaring tuknang ing pamikasala, sisilula ka rin kaladwang matibe. Makimetong lang pusong misane king pamanang kamin, anak noning pamanyumpa. Sa Ilocano, adagiti matada, napnoda ti panakikam kamalala. Tida mabalin a panawan ti basol, sulbuginda dagiti karkarawara, addi natalged, nga adamay sa pusoda na iruaman iti kinagom anak ti lunod. Kita nyo mga kapatid, merong mga tao ang matapuspos ng pangangalo niya. Bakit? Kasi yung mga babae, wala lang malang gawin kundi i-display yung katawan Magdamit ka ba? Dadalo ka sa pagkakatipon, nakalitaw yung kalahati ng suso mo. Makita ng lalaki yan. Di ba, kung puro bading ang mga makakakita, wala epekto yon. Pero pag lalaki makakakita dyan, maghahangad ng hindi maganda. Pag ipapakita mo, pati pusod mo, pati singit mo, ipapakita mo sa lalaki. Sabi ng lalaki, nag-uusap. Sabi, narinig ko kasi. Huy, tinan mo, ika. Bakit ano? Malapit na ika sa katotohanan. Malapit na raw sa katotohanan. Kasi, wala nang nakatago Nakadisplay na lahat. Bawal po sa Kristiyano yon mga kapatid. Gayon din naman ang babae, gagayak ng mahinhing damit, may katimtiman at hinahon, hindi nang mahalagang hiyas ng buhok, gaya ng sabi ni Pedro, o ginto, o perlas, o damit na mahahalaga, kundi siyang nararapat sa babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Nasa Biblia ba yan o wala? Nasa lahat ng Biblia yan. Ba't di nila tinuturo? Kasi nagpaparami sila ng miyembro. Kasi pag tuturo nilang buo, mapipigilan sa pag-anib yung iba. Mahihigpitan. Kaya, kahit ikaw maimpyerno, pakialam ng pastor mo. Sabi nila, hindi naman tumitingin ang Diyos sa labas Tama, tumitingin ang Diyos sa loob. Pero, sino ba ang tumitingin sa labas? Tao. Pinagkakasala mo yung tao dahil sa damit mo
At nanganganib ka dahil ang karamihang nare-rape, yung mga ganyan kung magdamit. Reckless na mga babaeng magdamit eh. Kita singit, kita ang puwet, tapos nagpapantalon, nakapantalon na napakasikip. Nakamarka yung panty, kung yun tibak o kung yun walang bak. No? Ganon eh. Alam nyo, baka magalit na lang po kayo sa akin, mga kababayan, pero ang sinasabi ko, salita ng Diyos, hindi ko inimbento. Wala akong malay dito eh. Wala akong malay sa nangyayari sa mundo eh. Ang nakikita ko lang, yung salita ng Diyos. Pero yun ang inia-apply ko, nakikita ko talagang nangyayari yung salita ng Diyos. Nakakasama, ang damit mo ay masagwa o magaslaw o pulong-pulo ka ng kung ano-anong mga dekorasyon sa katawan, nakakasama po yan, mga kababayan. Kaya sa iglesia ng Diyos, sa bagay, baka hindi na kayo umanib dahil, naku, mahigpit pala dyan. Ano yung sabihin, ay, hindi ko kaya yan, kapatid. Ako gusto ko lagi nakapantalon. Okay naman magpantalon. Si Sislos nagpapantalon eh. Kaya lang, hindi pantalon na nakamarka yung harap. Meron ako nakita babae nakapantalon eh. May hiwa sa harap eh. No? Ang pangit tignan. No? Siguro, nakain na yung harap nung kanyang pantalon. Tinyo si Sislos, oh. Hindi ba pantalon din yan? Oh. Kaya lang, hindi mahalay tignan. Hindi mahalay. Alam nyo, maraming usapin ngayon, mga kababayan tungkol sa aral ng Diyos Pero dapat mapagtuunan natin ng pansin, gayon din naman ang mga babae. Magsigayak ng mahinhing damit. Alin yung damit na mahinhin na igagayak ng mga babae? Kung ano yung gayak ng lalaki. Yun din ang gayak ng mga babae. Na alin yun? Hindi yun yung mahalagang hiyas ng buhok, hindi yun yung ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Panganib pa ng buhay mo yan Sabi nga na matatanda, mitya pa ng buhay mo yung ala-alahas na yan Maho-hold up ka pa niyan Tapos, hindi ang mahalagang hiyas ng buhok o ginto o perlas o damit na mahahalaga o mariringal na damit na meron pang mga kung ano-anong dekorasyong ginto. Pag isosot mo yan sa Divisoria, humanda ka na. O kaya isosot mo yan, mamimili ka sa Quiapo. Ay, nako. Delikado ka, kapatid. Kaya tatin, mas maganda yung simple, mga kapatid. Natural is beautiful. No? Too much decoration spoils the beauty, sabi nung mga matatanda nung araw. Ang sobrang dekorasyon, sumisira sa kagandahan. Mas maganda naman talaga tingnan mo yung mga Maria Clara nung araw tingnan yung mga artista natin nung araw, di naman kagaya ngayon Artista na sila. Kung dumamit pa, kita mo naman, kagalang-galang na mga pananamit. Meron silang normal na damit nung araw, hindi naman kagaya ng nagboborlis na talaga, two-piece. Ngayon, backless. May damit ngayon, backless Meron sleeveless. Meron topless. Meron boreless. Lahat niles na Inalis na, sleeveless, backless, topless. Ang kasunod doon, boreless. No? Ganyan ang damit. Bawal po ng Diyos yan kung ikaw magkakaroon ng aral ni Kristo, ibibihis mo sa pagkataong loob mo yung kahinhinan, yung aral, yung espiritong mamo. Wala po akong layon atakihin kayo. Nasa Biblia po ito. Kahit kayo magbasa, yun ang mababasa nyo No? Kung hindi lang itatago sa inyo ng inyong mga pastor, mababasa nyo yan At alam nyo, mas mabuti mga kababayan, tinan nyo mga kapatid namin sa iglesia. Menos disgrasya. Walang nare-rape.
Walang hino-hold up. Yung ang isang kapatid na abogada Brad Eli, nung hindi pa ikaw kaanib, pupunta ako sa court. Kumpleto ako ng accessory. Ngayon simple na lang. Hindi na rin ako masyadong kinakabahan dahil wala naman silang hold upin na sa akin, sabi niya. Meron ka pang peace of mind kesa yung tadtad ka ng kung ano-anong alahas, nanganganib ka, maglakad ka sa daan, nanganganib ka ngayon. Lalo na sa mga snatcher. Gaya nung nakita ko sa Cubao, na yung matanda, inisnatch, napilas yung tenga, nagdudugo. Nagsisisigaw yung matanda. Sabi ko kasi, sa loob-loob ko, tanda mo na kasi. Meron ganun matanda na maanghang pa no? Meron ganun. Kahit na bata, kahit matanda, kung Kristiyano ka, simpleng damit. Kagaya ng damit ni Sis Luz. Kasi wala akong kasamang babaeng maipapakita ko. Si Sis Luz lang pwede. Ano ba suot mo ngayon, Sis Luz? Pakita nyo nga, Sis Luz. Yan, no? Yan ba damit na magaslaw? Mahinhing damit. Mahinhing damit. Hindi naman tayo inuutusan ng Diyos na kagaya ng ibang relihiyon na wala lang nakalabas, mata na lang. Wala namang ganun sa aral ng Diyos Kailangan lang mahinhing damit, matimtiman, mahinahon. Hindi naman mata na lang ang nakalabas. Napakainit naman nun. Buong buo, tinakpa na. Wala lang nakalabas. Matang-mata na lang. Kaya dapat, dun sa aral lang tayo ng Diyos susunod. Alam nyo, matagal ng panahon, mga kapatid, bawal po ng Diyos talaga yung mga ibang damit na hindi talaga dapat Doon sa Israel, bawal nga yung mga damit na hindi nararapat 22:5 ng Deuteronomio. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Nung araw po yung babae, bawal sa kanila magsuot ng damit ng lalaki. At yung lalaki naman, magsuot ng damit ng babae. Tama naman yun Lalaki ka Magsusuot ka ng damit ng babae, paano kayo iihi nun? Saan ka pupunta nun? Lalaki ka, nagsuot ka ng palda, paano ka iihi nun? Ang lalaki, bagay sa kanya, damit lalaki. Ang babae, damit babae. Ikaw naman, babae ka, nagsuot ka ng pantalon na pagkakipot-kipot, paano ka iihi nun? Mahirapan ka umihi, kung palda lang. Okay lang, makakaihi ka ng maalwan. Pero pagkapantalong napakasikip, paano ka iihi? Natural mo naman siyempre. Hindi ka naman pwedeng babae, iihi kang patayo pag hindi nabasa lahat yan Di ba? Hindi pwede yun. Hindi naman pwede yung lalaki na iihi kang paupo. Mababasa rin yung damit mo. Kaya meron damit talaga, panlalaki, meron damit naman pambabae. Sa ating panahon, wala naman tayong ipinagbabawal na damit Kahit na ikaw ay magpantalon, kaya lang yung hindi magaslaw, yung hindi mahalay. Ang sabi ng Biblia, magdamit ng mahinhing damit, may katimtiman at hinahon. Modest na damit with sobriety. Yung salitang shamefacedness, ang salitang ginamit dyan sa Greek, actually, hindi ako pabor sa pagkakatranslate sa English Shamefacedness, sa Greek ay ahidose. The idea of downcast eyes, bashfulness, that is towards men, modesty, or towards God, o reverence, shamefacedness. Gusto ko maituro sa inyo, utos kasi ni Kristo ito bahagi ng ebanghelyo. Kaya po dapat ituro. Dapat kahit tuldo, kahit kudlit, huwag mawala sa kautusan. Pagka hindi tinuro ito sa inyo ng mga pastor nyo, ibig sabihin wala silang malasakit sa kaluluwa nyo. Mga kapatid, sa Lunes, meron ulit tayo. Pansamantala, hanggang dito muna po. Pansamantala, tayo po'y nagtatapos.
Kapatid na Daniel? Opo, at ang atin pong kasunod na schedule ng ating mass indoctrination ay paalala namin sa inyo sa Monday po ang atin pong pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Alas 7 pa rin ng gabi, Philippine Standard Time. Yan po ang ating Day 11. At hanggang Thursday lamang naman po tayo, no? Kaya kung loloobin po, sana ay matapos po ninyo ang pagsubaybay dito sa kabuuan ng ating pong pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoong Hesus. Mamaya pong 9:30, ang ating namang Global Prayer for Humanity. Nanayahan po namin kayo, anuman po ang inyong religious affiliation, na makiisa sa ating paghingi ng awa sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagdalangin. At minsan pa, bago tayo po pansamantalang mag-iwahiwalay, kami po ay nag-aanyayang samahan nyo kami sa isang maikling pagtawag at pananalangin sa Diyos.